Magandang umaga mga kamarino. Kumbaga sa isang puno, ang ating pong programa ngayon ay hitik na hitik sa bunga. Magandang umaga sa iyo, Maricel. Hitik na hitik talaga. Napakadami. Napakadami talagang nagniningning, ika nga. Okay, magandang umaga po mga kamarino. Magandang umaga sa iyo, Admiral. Oo, ganda rin ng shirt mo ngayon, ha? Dami-daming kulay, ha? Sabayan niyo po kami na balikan po natin ang mga makabuluhang kaganapan sa mundo ng maritiman. Mga kamarino, sa loob po ng 30 minutes, samahan niyo po kaming tunghayan ang masasayang kwento na alam namin ikasisiya ninyo. Kaya, ano pong iniintay natin? Habang 11 o'clock na kumain na tayo. Pero sila, standby lamang po kayo dyan, ha? Huwag kayong aalis. Don't touch that remote. Siyempre, time is gold, ika nga. Every second counts. Kaya, halina simulan natin ang ating paglalaya. All aboard dito sa Yan ang Marino. Ayun na yun. Is brought to you by Manulife. Importante ang role ng ating mga manning agencies. Pero paano nga ba natin malalaman kung ang manning agency na ito ay kwalipikado? Ayan mga kamarino, ngayong araw na ito makakasama po natin si Director Robert Larga, Director 4 ng Licensing and Regulation Office ng POEA. Magandang umaga, sir. Good morning, sir. Ilan po ang lisensyado nating mga manning agencies? Sea-based po. Well, overall, ang ating pong lisensyadong ahensya, land-based at sea-based, ay nagnanumber about 1,200 plus. And a large majority of that come from the land-based sector, about more than 800. No? At yung tira niyan ay mga manning agencies, which means that the registered or licensed manning agencies now number to about more than 300 plus. There are a number of agencies also that are scattered around the country, more particularly, let's say, in Iloilo. I think there are a number of manning agencies that are licensed and are operating in that part of the Philippines. We have a database of licensed recruitment agencies, and including manning agencies. And we, of course, when they get a license, we do have a database of all licensed recruitment agencies. And whenever they would like to apply for a license, they undergo a process before a license is given to them. Bihira po sa mga sea-based sector natin ang merong illegal recruiter. Tama po ba ako? Hindi naman bihira, but I think there are... Meron din. Meron din tayo mga nangyayari mga illegal recruitment o meron ding mga recruitment violations mas marami that are siguro committed po, no? by our manning agencies. No? And the POA has mechanisms to be able to assist workers in case they have complaints against the manning agency. Ano ho yung procedures ng complaints na yun, sir? For example, a seafarer, medyo hindi siya naging masyadong okay sa kanyang relationship with the manning agency. Ang ating we have in the POA we have the Legal Assistance Division, and we have the Prosecution Division, and we have the Operations and Surveillance Division. Now, in case the worker would like to seek assistance, dinadala po namin ito o pwede silang pumunta doon sa aming Legal Assistance Division so that they will be informed about their rights and about their options, about their legal options on what to take, whether they would like to file a criminal case, whether the case would only involve a labor claim or whether the case would only involve about a civil liability. They will be advised and they will be assisted. Minsan ho kasi meron kayong nakikita na parang hindi ata naayon para sa inyo o hindi nagiging patas ang labanan between manning agency and the seafarer. Pwede nyo hong isang guni yan ang sinasabi sa atin ni Direktor. Kung sila po ay merong complaint, at sila po ay tingin nila nasa tama talaga sila, dapat ho hindi tayo matakot. Okay. Ngayon, kung meron silang agam-agam,
And ang gusto lang muna po nila ay matingnan natin kung Tama o mali. tama ba o mali ang ginagawa ng manning agency na ito. They can call us, they can approach us, and then inquire with us kung tama ba ang ginagawa nito. Meron po ba tayong Dropbox? Meron po ba tayong email? Or saang departamento po dapat na sasaklaw ito? Saan po sila pwedeng sumangguni agad-agad? You can just email us and cite their complaints. If you have smartphone, Android, you can download it, Google Play. Kung meron naman silang Apple, they can download it as well. But yung ating pong application na yon, they can check by themselves kung yung kanilang ahensya na ina-applyan o na ina-applyan ng kanilang mag-anak nila ay lisensyado ng POA o kaya ay kansilado na ito o kaya ay suspended. Real time. Not only that, pwede mo rin i-check kung yung ina-apply mong position ay meron talagang job order yung ahensya na yon. Ayun, ang galing! So parang check mo na yung ahensya mo kung legal o hindi, mag-check mo pa rin kung talagang yung ina-applyan mo ay meron silang job order. That's crucial, no? Kasi lisensyado pa ng ahensya, wala naman siyang job order. So lahat makikita mo doon. Makikita mo Just a click of your your Yes. thumb. Napakagandang diskusyon mga kapamilya at hayaan nyo magiging kapartner po ang yan ng Marino sa lahat ng mga info dissemination ng POEA. Ayan. Alright, sir. Ano pong final mensahe natin sa ating mga kamarino para po maging tama sila o hindi sila matakot sa anumang mga pangyayari nila sa kanilang buhay? Ang POA po ay nandito para sa inyo, no? In case you need assistance from us, in case you need advice, in case you need, you need services in terms of how you will go about your complaints, etc. We are here for you. Just approach us. You may call us. You may email us, and then you can set appointment with us, and then we can advise you on your problems. And if you wish to file legal action against anybody that you think have violated, have committed recruitment violation, then we can help you by instituting criminal, administrative, or labor cases against them. This portion was brought to you by Manulife. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Pag-ibig savings nyo, kumita ng 4%. Pag-ibig housing loan, tinaas, 6 million na. Interes sa calamity loan, binawasan, pinakamababa. Habang 100 pesos pa rin ang mandatory monthly contributions nyo. Opo, 30 million members na tayo ngayon. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Portion is brought to you by Blend 45. Sa Blend 45 Kaping Pinoy, ginigising ang masarap at mabuti sa Pinoy. Blend 45 Kaping Pinoy. Anong mga requirements ng mga dependents namin para makakuha ng Amos of ID? Ang membership ID po, makukuha natin dito sa center, sa Siemens Center. So yun po yung para sa miyembro
ng AMSUP. Kung pong Dependence ID, makukuha nyo po yun sa Siemens Hospital, Monday to Friday, 8 to 11 in the morning. Ang AMSUP Sailors Home po is parang dormitoryo para sa mga miyembro. Hindi ho lahat kasi nakatira dito sa Manila o sa capital region, no? So lahat sila distributed sa Pilipinas. Lahat ho ng kalakal pagdating ho sa pagiging marino, lahat ho ng mga kumpanya, halos lahat nandito sa Maynila. So kailangan nila ng lugar na pwede silang mag-stay temporarily. Pag-stay ho dyan, libre po sa mga miyembro yan. Breakfast is also served, continental breakfast free. Sa ngayon po, mayroon pong Sailors Home dito sa Intramuros. Tapos mayroon din po sa complex ng AMSUP sa Davao at sa may Cebu po. Kayo ay mayroong mga agam-agam tungkol sa mundo ng maritima, mag-post lamang po at mag-message sa aming Facebook account dahil tanong mo, sagot ko. This portion was brought to you by Blend 45. Sa Blend 45 Kaping Pinoy, ginigising ang masarap at mabuti sa Pinoy. Blend 45 Kaping Pinoy. Sako Carrera! Carmen Cruz! Pangilan na po yan? Pangalawa, planado namin. 3 years old ng panganay. Pagpanganak din ang premyo! Go! Wag na, Mrs. Mrs., member ka ng PhilHealth. Covered ang panganganak sa PhilHealth accredited facilities. At marami pang ibang PhilHealth benefits! Dok, nino ka? Malayo ka man sa mga minamahal mo, nariyan ang Blend 45 Kaping Pinoy na kasama mo. May mga Pinoy na sangkap na sa'yo'y kikising. Para ka na rin nasa kanilang piling. At sa pagbuo ng mga bagong pangarap, kasama ang Blend 45 sa hamon ng hinaharap. Kaya naman sa iyong bawat higop, mapapawi ang lungkot at pagod. Blend 45 Kaping Pinoy, ginigising ang masarap at mabuti sa Pinoy. Blend 45 Kaping Pinoy, gising Pinoy. Pag-ibig savings nyo, kumita ng 4%. Pag-ibig housing loan, tinaas, 6 million na. Interes sa calamity loan, binawasan, pinakamababa. Habang 100 pesos pa rin ang mandatory monthly contributions nyo. Opo, 30 million members na tayo ngayon. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Sa TV, I have a script to guide me. Off-cam, I have a manual for life. Manulife. Sa Manulife, I can give my kids the best education and take care of my wife. Hanggang retired oldies na kami. Ano man ang mangyari, my family is protected with Manulife. Manulife helps secure your future today. This portion is brought to you by PhilHealth, your partner in health. Hindi biro ang hirap na sinusuong ng mga kamarino natin para kumita ng pera, para pambuhay sa kani-kanilang mga pamilya. Mabuti na lamang ay may mga financial institutions katulad ng Manulife na handang tumulong sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay kaalaman kung paano palalaguin at iingatan ang mga kitang kanilang pinaghirapan. Shipping and sea trade is an industry we take for granted. Pero kung pagtutuunan natin ng pansin,
shipping is responsible for moving nearly 90% of international trade. That's how important the shipping industry is. Now, the Philippines is called the manning capital of the world. And no wonder, 3 sa 10 seafarers sa buong mundo ay Pilipino. We're the #1 deployer of seafarers worldwide. At kung gaano kadami ang marinong Pilipino, isipin nyo din kung gaano kadami ang pamilyang umaasa sa kanila. No doubt, napakalaki ng kontribusyon ng seafarers sa paglago ng ating ekonomiya. They are the major source of dollar remittances to the Philippines. But more than that, napakahalagang papel ang ginagampanan nila sa kani-kanilang pamilya. Ako po ay si Roel Josue, dating seafarer. At ako po ay may 3 anak, isa ang asawa. Ako po ay nakatira sa Dasmariñas, Cavite. At ako po ay nagtatrabaho dati sa cruise liner as a waiter. Bali 8 taon akong nagbarko. Okay naman ang kitahan, pero pag hindi ka nakasakay, walang kita, puro gastos pa. Yung una kong sakay ko sa barko, talagang malungkot. Pero ang inisip ko na lang, para sa pamilya ko. Ang pagiging seaman ay may hangganan, kaya mabuting paghandaan ang mga posibleng mangyari sa kanila. It's always a good idea to prepare for your future and the future of your loved ones. Sabi ko sa asawa ko, wag mo kong pilitin na kumuha ng insurance. Kasi nga, mas maganda, magtabi na lang sa bangko. Meron siyang friend na pinamit sa akin na may hawak na documents. And then, nung habang pinipirmahan ko yung documents, pinasasign ako, yun nga, insurance. Naisip ko, nung una ayaw ko, naisip ko, kailangan ko din to. Nandito na ako sa Pilipinas, then tumakbo yung panahon. Ngayon, nangyari, nabuntis si Mrs. Yun nga, buntis, syempre, kailangan mo mag-provide. And then, nag-iisip ako, nasa isang sulok lang ako, na nag-aalala, tinatanong ko, saan ko kukunin yung yung panganganak ng misis ko. Then, tumuloy ako dun sa opisina ng insurance at meron akong nakausap dun sa customer service. Then, pinresent ko yung dala kong documents. Oh, sir, insurance to. Tapos, nung binasahan niya na ako, ano bang kailangan nyo? Sabi niya, loans or dividend. Sabi ko, anong ibig sabihin ng mga ganyan? Nung binabasa niya na sa akin yung insurance nga, na tungkol nga doon sa dividend. Sabi niya, sir, ang dividend nyo rito is 25,000 na. And then, nung time nung inihintay ko doon sa upuan na pinilapan ko na yung dividend form na nila, then ngayon, tinawag ako nung cashier. Pero hindi pa rin ako naniniwala. Palabas na ako. Naramdaman ko yung yung sigla. Parang okay pala tong meron kang ganito. Dito pala yung parang yung napunta yung pera ko. And then, nung umuwi na ako ng bahay, na-appreciate ko yung misis ko. Nag-thank you ako sa kanya. Dahil doon nga doon sa paghihirap ko sa barko, meron akong may nangyari sa pagsisikap ko. Tapos, yung worry ko sa panganganak ng misis ko, hindi na ako nag-alala kasi meron na akong naisip na pagkukunan. Ang masasabi ko sa kapwa ko seaman ay magandang may insurance. Kasi kung may insurance ka, protektado ang pamilya mo. Una sa lahat. Tayong mga seaman, ang masasabi ko lang, hindi habang buhay malakas tayo, hindi habang buhay maganda ang ating kitahan, hindi habang buhay meron tayong trabaho. Mas maganda na yung meron kang Manulife insurance, at least pag meron ka nito, protektado ka na, sigurado ka pa. Hindi makakaila na daang-daang libong Pilipino ang nagtitiwala na sa Manulife. Kaya naman kami sa Manulife, we do our best to help our clients achieve their dreams para sa kanilang mga pamilya. Huwag nating hayaang masayang ang perang pinaghirapan. Whether it's for your own kids' education, your family's health, and for your own retirement, mas mabuting sigurado kayo sa inyong kinabukasan at sa kinabukasan ng inyong pamilya. This portion was brought to you by PhilHealth, your partner in health.
Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Sako Carrera! Carmen Cruz! Pangilan na po yan? Pangalawa, planado namin. 3 years old ng panganay. Pampanganak din ang premyo. Go! Wag na, Mrs. Mrs., member ka ng PhilHealth. Covered ang panganganak sa PhilHealth accredited facilities. At marami pang ibang PhilHealth benefits! Dok, nino ka? Pare, totoo ba na balitaan ko? Pumayag ang asawa mo na magkaroon ka ng pangalawang pag-ibig? Nabalitaan mo na rin pala, pare. Totoo yan. Ay pag-isip-isip kasi namin parehas na mas maganda para sa aming pamilya magkaroon ng isa pang pag-ibig. Katunayan yan, pati si Mrs. nagdesisyon na rin magkaroon ng pangalawang pag-ibig. Kentrisisit, pare. Seryoso kayo? Bakit? Paano? Pare naman, bakit hindi? Isipin mo, sa Modified Pag-ibig to Saving Program ng Pag-ibig Fund, garantisado ka na mas mataas na tao ng dividendo sa iyong ipon. Tax-free pa, kaya't mas mabilis ang paglago ng pera mo. O di ba? Talaga namang mapapaibig kang muli. Pag-iipon ba sa pag-ibig ang tinutukoy mo? As in, pagtutulungan sa kinabukasan? Ikaw, bangko, industriya at gobyerno? Aba, miyembro din ako dyan. Yun naman pala, pare. Kung ganon, pwedeng-pwede ka rin magkaroon ng pangalawang pag-ibig. Pare, alam mo ba na kailangan manatili kang tapat sa una mong pag-ibig bago ka magkaroon ng pangalawang pag-ibig? Ibig sabihin, dapat patuloy pa rin tayong naghuhulog ng ating ipon sa ilalim ng Pag-ibig 1. Walang problema, pare. Dahil sa Pag-ibig 1, pwede ako makapangutang ng multi-purpose loan at housing loan. Tama ka dyan. Samantalang ipon naman natin sa Modified Pag-ibig 2 ay parang naka-time deposit sa loob ng 5 taon. Kung kaya't hindi natin to pwedeng mautang. Ibig sabihin, ang pera dito ay dapat nating ilaan sa mga future needs, ika nga. Tulad ng pangkoleyo ng ating mga anak o retirement money sa ating pagtanda. Buti na lang may pag-ibig para sa ating mga OFW. Kaya pare, mag-uwi ko sa Pinas, magpaparehistro na din ako sa Modified Pag-ibig 2. Saan ko yan, pare, ha? Sige, pare. Hello, pare. Kamusta? Tamang-tama ang tawag mo ngayon. Nandito kami ni Mrs. sa OFW Center para magparehistro na din sa Modified Pag-ibig 2. Congrats, pare! May pangalawang pag-ibig ka na rin. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Isa sa mga may init na isyu ngayon na importanteng malaman sa industriya ng maritima ay ang paglaganap ng sakit na Ebola hemorrhagic fever or mas kilalang Ebola. Ang mga simptomas ng Ebola ay ang mga sumusunod: lagnat, pananakit ng kalamnan, pagsusuka, diarrhea at internal at external bleeding. Pero hindi daw kaagad madedetect kung ang isang tao ay infected na ng nakamamatay na sakit na ito. Mayroong 2 hanggang 21 araw bago lumabas ang mga nasabing sintomas. At dahil nga ang mga barkong sinasakyan ng ating mga kamarino ay dumadaan sa ilang bansang epidemic ng Ebola, importanteng mabigyan ng kaalaman ang ating mga kamarino pati na rin ang kanilang pamilya. Ngayong araw, bibigyan namin kayo ng mga impormasyon tungkol sa Ebola sa tulong ni Dr. Elias Gamboa ng Siemens Hospital.
May mga pasubali ayon kay Dr. Gamboa na ang Ebola virus daw ay nagmula sa mga fruit bats. Itong fruit bats na to, kumakain ng mga prutas, and then yung leftover nila sa tree, mahuhulog. And then after that, kakainin niya ng mga land animals. Pag na-infect na sila, then hahawakan sila ng mga tao, o kaya kakainin ng mga hunters, that's the time na i-spread na yung sakit na yan. Noong 70s, nagsimula ang outbreak sa ilang African countries at isa si Dr. Gamboa sa mga pumunta doon upang pag-aralan ang sanhi ng sakit. I've been in Nigeria for 20 years. Dumating po ako doon 1975. Nagkaroon po ng outbreak noon sa Congo at sa Sudan. And 1976 yun. And then, nag-start na po kaming mag-research din simula noon. Ang magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa sakit na ito ayon kay Dr. Gamboa ay isa sa mga mabisang panlaban upang maiwasan. Unang-una po, kailangan awareness, information, sasabihan ng mga tao kung saan nanggaling ito, kung anong dapat gawin to prevent, at saka yung correct information lang po. And speaking of kaalaman, every Tuesdays and Fridays ay nagsasagawa ng information dissemination ng AMUSUP Siemens Hospital upang mapabaunan ang ating mga kamarino ng impormasyon tungkol sa sakit na ito. Panghuli, nag-iwan ng paalala si Dr. Gamboa para sa ating mga kamarino. Para maiwasan natin, we have to avoid direct contact doon po sa nagkasakit ng Ebola. At ang sinasabi ko dun sa mga seafarers, yung mga marino, huwag kayong matatakot, huwag kayong mangangamba, alisin nyo ang inyong agam-agam. Pagkat ang Pilipinas po, never a single Filipino has been infected by this deadly virus. Health is wealth. At sa sapat na kaalaman at proper hygiene, siguradong sakit ay may iwasan. Kaya naman keep safe mga kamarino! Ang Social Security System ay nakikipag-ugnayan sa National Statistics Office or NSO upang lalong mapadali ang transaksyon ng mga miyembro nito. Sa ugnayang ito, bubuo ng isang data matching program na mag-i-scan ng civil registry ng death at marriage ng SSS pensioners at upang matukoy kung sila ay eligible pa na makapaghuhulog. Mas mabilis na verification ng mga dokumentong ipapasa ng mga pensioners na dahil na rin sa malawak na access sa mga NSO records at maaari ring magbigay daan sa pagtanggal ng ACOP or Annual Confirmation of Pensioners. Ang direktang pagpapalabas ng mga dokumento mula sa NSO papuntang SSS ay magbibigay kaginhawahan sa mga pensioners nito dahil sa mabilis na proseso ng kanilang mga claims at iba pang transaksyon. Pag-ibig Fund always strives to go beyond its mandate of providing tax-free savings and affordable housing for Filipino workers. And so, Pag-ibig Fund partnered with various establishments to give more benefits to its members, introducing the new Pag-ibig Loyalty Card. With the new Pag-ibig Loyalty Card, you can enjoy special discounts and rewards when you pay for medicine, tuition, fuel, and many more. Just present your card to any of Pag-ibig partners to receive these rewards. For more details, please visit pagibigfund.gov.ph. Mas pinalawak pa ng PhilHealth ang pribilehyo ng mga kasambahay dahil sila ay maaari nang makapag-avail ng no-balance billing sakaling ma-confine sa mga pampublikong ospital. Bilang miyembro ng PhilHealth, ang mga kasambahay ay may karapatang maka-avail ng benepisyo kung sila ay magpapagamot sa mga accredited na ospital, lalo na kung sila o ang kanilang dependent ay na-admit sa pampublikong pasilidad kung saan ipinatutupad ang NBB. Sa paglipat ng pagbabayad ng PhilHealth sa case-based payment, malalaman ng kasambahay ang tamang benepisyong maaari nilang makuha.
Pinapayuhan ng mga kasambahay na siguraduhing updated ang kanilang member data record upang masigurong nakasaad dito ang kanilang legal na mga dependents. Dapat ding siguraduhin ng mga employers ng mga kasambahay ang pagbabayad ng tama at nasa oras ang pagbabayad ng kanilang prima upang maiwasan ang anumang problema sa paggamit ng mga benepisyo. Sabi nila, one of the keys to happier living is to keep learning new things. Yan. Pwede. Sana po naman nadagdagan ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng aming programa. At syempre, maraming salamat po sa lahat sa inyo na tumutok po sa ating programa. At asahan niyo po na patuloy kaming maghahatid saya at syempre impormasyon sa ating mga kamarino. Kaya tutok lamang po tuwing Sabado ng umaga, 11 to 11:30, pag maiinin na yung sinaing. Correct. Dito pa rin po sa PTV4, ang telebisyon ng bayan. At syempre ang ating DVD na available po sa Amos Soup Seamen Center. At syempre, libre po yan, walang bayad, dalhin niyo po sa barko. At syempre, manood kayo dyan. Ulit-ulitin ninyo. Diba? At para naman sa mga kamarino nating nakasakay sa barko, basta't may internet access kayo, mapapanood nyo rin po ang Yan ng Marino. Live streaming po yan. Just type www.ptv.ph. But for now, anchors away. Bye. Marichelle Yao would like to thank Dr. Almon Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch with hotline 332-8604.